numerous novels, and perhaps equally important is his creative works, he has mentored legions of Filipino filmmakers through his workshops. In fact, some of his mentees are here today and are also in esteemed positions themselves. So please let us all give a warm welcome to national artist Ricky Lee. Actually, ako nagsabi kay Paolo na kung pwedeng din siya kasi nahihiya akong magsalita sa podium. So, pakana ko yun. And sabi naman ni Bali nang magkabali-bali ang layip ng aming mga kaibigan dito. So, when I started writing scripts in the late 70s, wala pa nung film workshops, wala pang film labs, wala pang film grants. Actually, I think wala pa rin film courses sa mga universities. So, hindi ko alam kung saan ako babalin. I would go to libraries and then copy by hand screenplays ng foreign films, hoping na matututo ako by doing that. And although nakatrabaho ko na, simula noon, and eventually, sina Lino Broca, sina Bernal, Loris, and so on, yung learnings ko sa kanila, hit and miss, hindi organized. So, I still felt alone. Kaya mga filmmakers ngayon sa panahon nyo, ang swerte nyo, kasi kabi-kabila yung mga film grants, film labs, workshops, kung ano pa, courses, lahat na ng pintuan yata, nakabukas. May mga arrow na nakapoint kung saan lang kayo pupunta, na may nakabukas sa pintuan. Kami naman, ako noon hindi ko alam kung saan ako pupunta. And the other good thing, ay yung nilagay kanina ni Direct Mark Meiji. When you join a workshop, indigenous man, o yung workshop ko, na sinimula ko noong 1982, hanggang ngayon ginagawa ko pa rin, you join a community. Mahalaga to belong to a community. Noon I felt so alone kasi wala akong kasamahan. Mag-isa lang ako na lumalangoy. Ngayon, masarap sa pakiramdam at mahalaga na makita na marami kayong kasabay na puro gutom na matuto, puro puno ng pangarap, puro lumalangoy. Sa trabaho natin sa film, ang dali-daling sumuko kasi ang dami-daling problema, ang dami-daling setbacks, ang dami-daling rejections, ang dami-daling pagdududa, bashing and all. Pero kung kasama kayo sa isang community, mas mahirap sumuko. Kasi nabibigyan kayo ng lakas ng loob ng mga samahan. Let's continue what time susunod. Marami pang advantages yung belonging to a community or in a workshop. Nakikita niyo yung benefit ng collaboration. When I was working with Isabel Bernal sa Himala, I would come up with an idea, and mas ginagawa ko na yung idea ko, lagi na binabaril. Lagi na sinasabi, it's not working, it's too easy. If it's easy, hindi siyang ganda. So, yung idea 1 ko, babarilin niya ng idea 2. And so, I would resent it. Kasi, alam ko maganda naman eh. Baril siya ng baril. Nagbabanggan yung idea 1 ko at idea 2 niyo. At nagtatalsikan yung ibang mga ideas in the air, mga idea 3. And then that's when I realized na sa dami ng idea 3, ng mga katas, mga juice na nagaling doon sa banggaan ng ideas namin, hindi nakikita ko yung ikatlong katas, mas maganda siya kaysa sa idea ko at sa idea ni Bernal. And that's what you learn in a community. Nakikita natin na hindi naman ideas lang natin na maganda, o ideas nila, kundi yung dialectical collision that produces the magic of the ikatlong katas, the third idea. So yun yung nakuha sa community. May isa pa tayo nakuha sa community like indigenous workshops. Nakikita natin na walang iisa lang na paraan ng pagkakwento. Marami pa lang paraan ng pagkakwento. Hindi lang pala 3 acts, pwedeng 2 acts, pwedeng 1 act, pwedeng 7 acts. Hindi lang pala dapat cinematic, pwedeng cinema and shot combined. Hindi pala documentary lang, pwedeng animation and documentary or speculative documentaries or fictional documentary and so on and so forth. Ang regional stories pala, kung pwede palang hindi tawagin regional, wala naman pala dapat tawagin regional
films, kundi lahat ng mga pelikulang ginawa ng mga Pilipino dito sa bansa natin, pelikulang Pilipino. Hindi naman dapat Manila-centric. And so on and so forth. And eventually, natututo kayong sumuway. Natututo kayo to go against the norm. Kasi lumalakas ang loob nyo, kasi you belong to a community. And eventually, you soon realize na ang lakas ng loob nyo, you're starting to redefine what film should be. Hindi nyo sinusundan lang yung sinabi nila, ng mga mentors nyo, ng mga teachers nyo, ng mga libro, kundi ang gagawin ko yung pelikulang gusto ko, i-define ko ang pelikula sa vision ko, sa perspective ko. So lumalakas ang loob nyo. And sa paglakas ng loob nyo, you go against the norm, madalas nalulunod kayo, nagkakamali kayo. I think para maging mahusay na filmmaker, mahalagang malunod kayo ng paulit-ulit at paulit-ulit. I don't think we grow kung masyadong safe. Pero pag nalulunod tayo, that's when we realize, meron pala akong ganitong weaknesses. Meron pala akong nakatagong strengths na kaya nito. Kaya ko pala to. Hindi ko pala kaya ito. You start to get to know yourself better kasi nalulunod kayo. In a community, maski magpakalunod-lunod kayo, merong sasagip. Meron kayong fellow workshoppers o meron kayong mentor na sasagip sa inyo. Pero sa labas industriya, baka nagkalunod-lunod na kayo, ibabash pa kayo, nagpagtatawanan at iiwanan kayo. So that's a community. And then lastly, but on the other hand, even if it's important to listen to other voices in your workshop, in your community, na nagsasabing marami ibang paraan ng pagsusulit ng kwento, even if it's important to listen to other voices, I think in the end, ang pinakamahalaga, to listen to your own voice. Mahalaga yung multitude of voices. But in the end, I think ang importante yung solitude. So even if director kayo surrounded by so many people, kung minsan mahalaga to feel alone. Sabi ko kanina na mahirap maging alone sa industriya. But on the other hand, I think it's important every now and then to feel alone, despite all the noise around. To feel alone so that nakikita mo ang sarili mo, naririnig mo ang sarili mong boses, nakikipag-usap ka sa sarili mong kwento, nakikipag-usap ka sa sarili mong emosyon, sa sarili mong puso, and eventually, hahawakan mo ang boses mo, and then you start to assert your voice and to tell your stories in your own voice. And I think a community workshop like this, malaking tulong na nagagawa doon. Kaya, good luck sa inyong lahat, sa inyong paglangoy, kasama ng isang buong community. And gusto kong sabihin, I feel privileged din na up to now, nakakasali pa rin ako sa mga communities na gaya ng indigenous, ng workshops ko. Sama-sama tayo, hanapin natin ang mga boses natin, sama-sama tayong gumawa ng mga pelikula. I'm over 70, you're over 20, pero pala tayong hanggang ngayon, aktibong nagkukwento dahil mahalaga ang tayong pumigil ng mga kwento. Maraming salamat.